It's me again, Ate Chay, at tayo muli pong magbibigay ng ating short reaction dito sa napanood kong video. Kakaiba guys, grabe. Mga puro pambabash ang ina-upload ng video uploader na ito dito sa TikTok account niya. Pero bago ang lahat, hayaan niyo muna akong batiin kayo ng magandang gabi sa inyong lahat o sa ating lahat, saan man kayo naroroon ngayon. Shoutout sa ating Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Cab at Ate Edna Vlog. Guys, wala pa rin tigil ang ating mga kababayan. Ang mga kababayan nating mga bashers. Grabe. Ilang araw din akong nanahimik kasi may mga iniinda din tayong karamdaman. Sakit ang ulo ni kabayan. Hindi lahat ng oras ay tayo ay laging nasa magandang health, di ba? Ito guys, may nakita akong video sa TikTok. Boses ito ni Red Saint, Simonas. At in-upload naman ito ni uploader na ito si April May. Puro mga pambabash ang kanyang mga uploads dito sa TikTok. Nanawagan ako dito sa uploader na ito. Nag-create ka lagi ka lang nag-create ng bashing. I know na ikaw ay isang basher ni Kalingap Edu. Ito. At sinisiraan mo pa yung mga beneficiary. Actually ito sa live ito ni Manas. At dito may nabanggit siyang pangalan dito na dati kaming friends sa Facebook. Ang pinamagatan niya ito na kaya pala iba ang saya ni Edu pagkasama si girl. Pa? Edu, hinalikan daw ang beneficiary. Sinong beneficiary ang kanyang tinutukoy dito? Nag-create lang kayo ng pambabash. At ito naman si Manas, sinasang-ayunan niya dito ang mga nanonood sa kanya, yung mga nagko-comment sa kanya. Ito panoorin natin guys Ano lang ito? Hindi ko na ito ipapakita ang basta naka-on lang ito siya, naka-on. Maririnig niyo naman siguro ito. Ito guys. Kala ko yung sinabi ni Erly sa amin. Na pagkatapos daw vlog ni Baby Boy, kay Jenilyn, daw ni Baby Boy, si Jenilyn. At hinalikan daw, sabi ni Ate Rachel Alto. Rachel Alto. Dati ito laging nagme-message sa akin. At ngayon, parang ni-restrict niya ako or blinak niya ako. Hindi ko na makita yung convo namin. Or siguro, kasi gusto niyang lagi siyang nagme-message sa akin na yung mga previous na previous na mga yung dating love team. Na sana magka-tuluyan sila, na sana kisyo-kisyo nga ganito. I-try kong i-retrieve yung convo namin. Ito, nakita ko na. Rachel Marie Di Alino Alto. Ang pangalan niya doon sa YouTube is Rachel Alto. Na which is nabanggit ito ni Redsin doon sa pinarinig kong video na audio lang. Ito siya, March 6 siyang nagsimulang nag-message sa akin or nag-forward ng mga link. Siya din ang tagabigay sa akin ng mga screenshots. Marami siyang mga sa akin, mga pinagsisend na mga video. Yung mga kala siguro niya hindi ako updated. Marami siyang mga sinesend na link dito sa akin. Tapos ito pa lang sa conversation namin, talagang mainit ang dugo niya kay Jenilyn. Talagang iba yung pakiramdam ko sa kanya kasi sa tuwing magbibigay siya sa akin ng mga conversation, sa tuwing magbibigay siya sa akin ng mga yung mga screenshots about Jenilyn, talagang iba yung pakiramdam ko sa kanya Parang naninira na siya. Siya din ang nag-send sa akin ng mga yung my day ni Jenilyn na nagiinuman noon. Siya rin yung taga-chismis sa akin na yung mga ewan ko sa babaeng ito, chismosa talaga. Bakit alam niya yung mga whereabouts ni Beyonce, yung mga galing sa yung tatlong Benny daw ni Eds, hiwalay na, naiiwan si Beyonce, di ba? Talagang chismosa talaga ang babaeng to Ito si Rachel Alto na yung binanggit ni Red Saint sa kanyang live. So ulitin ko ulit. Garandol, manyak talaga. Tinali din pala ni Baby Boy si Jenilyn. Sino kayang pwedeng makausap kay Jenilyn? Napagalitan. Kala ko yung sinabi ni Erly sa amin. Na pagkatapos daw vlog ni Baby Boy, kay Jenilyn, hinila daw ni Baby Boy si Jenilyn. At hinalikan daw, sabi ni Ate Rachel Alto. Di ba? Itong Rachel Alto sobrang pakachismosa. Gumagawa siya ng ikakabash na naman. Basher na. Dati ito, NC supporter ito Ngayon basher na siya. Isa din itong tungaw. Ngayon, hindi na siya wala na siyang communication sa akin. Nag-stop na siya. Kasi hindi ko naman inaayunan yung mga pinagsasabi niya. Talagang kakaiba tong mga
Mga timgwapa na ito. Wala na. At Finish isa pa na. itong Frederick Rom Napoles. You stupid n***! Yung post niya na matutuloy lang ang meet sa barangay kapag pumunta na ang RTI 18. Kung family lang ni Dian, si Dian pupunta. Na-predict na. May pa-predict pa itong nalalaman si Frederick. Itong baklang to. Mga duwag itong mga klase ng tao eh. Pag na yung nagko-comment ka doon sa mga post nila, bigla ka na lang nilang i-hide or ano. Ngayon, hindi mo na mababasa yung mga nila, mga post nila eh. Mga takot pala itong mga matapang lang kayo sa pag-post sa social media. Pag kayo ay nasagot sa mga post nyo, mag-hide kayo. Ilan-free na rin ako nito si baklang nagpe-predict para siyang si Rudy Baldwin. Nagpa-predict ng mga nalalaman. Saan na kayo ngayon? At ito pa guys. May mga whistle blower tayong nagpaparating ng mga balita. At sino naman itong tatlong personalidad na pumunta raw ng Naga? Sino itong tatlong babae raw? May nagpangalan pero hindi ko pa babanggitin kung sino-sino sila. Na sinamahan nila ang pamilya ni B doon sa Naga. Pumunta raw doon sa Naga. Hindi ko pa yan kino-confirm ha, pero may nag-whistleblower. Kaya abangan natin guys kung sino-sino itong mga tatlong personalidad na mga matatapang eh. Ang dami-daming issue. Grabe ang issue ngayon sa Kalingap. Puro na lang patulfo. Nang dahil lang dito sa dalawang ugok na ito. Grabe ang pinsalang ginawa nila sa Kalingap. Kayo lang ang ngayon. Tingnan natin kung saan ba kayo hahantong. Tingnan natin kung magtatagal pa ba kayo sa mga ginagawa niyo ito. Grabe kayo guys. Hindi na maganda itong mga pinagkagagawa niyo. Lalo nilang nilulugmok ng pamilya na siguro hindi naman nila ito ginusto. Ewan ko lang kung ginusto ba nila, may sarili naman silang isip. Kaya ang masasabi ko lang dito guys, sana kagaya ng dati kong sinasabi, nilay-nilayan, isiping mabuti kung ito ba ay may maidudulot na kabutihan sa inyo. Kung magiging peaceful ba ang pamumuhay nyo habang nandyan yung dalawa na nakapaligid sa inyo. Kaya ang masasabi ko dito guys, tingnan nyo ang ginawa nyo kay Kalingap Edu. Natulungan kayo noon, natulungan kayong umangat ang channel nyo. Yung sinasabi nyo, si Edu ang nagpayaman sa inyo. Saan na ngayon yung taong nagpayaman na sinasabi nyo ay nilulugmok nyo, sinisira nyo, nang dahil lang sa sarili nyong kapakanan, sa sariling interest nyo. Diba? Wala kayong mga utang na loob. Grabe guys, grabe ang dinulot nyo dito sa ginawa nyo ito. Kung ano ang ginawa sa inyo ng tao, sabihin nyo kung ano ang ginawa mismo sa inyo ng tao. Bakit? Diba guys? Maraming mga katanungan. Ano ang kasalanan ni Kalingap Edu sa inyong dalawa? Manas at iting. Grabe. Namit ko pa naman kayo dito sa Hong Kong pero ito ang ginawa nyo eh. Mas mananaig pa rin ang suporta ko kay Kalingap Edu dahil matagal ko na siyang sinusuportahan mula pa noon. Nagsimula pa yan, Kalingap Rab. Grabe itong ginawa nyo. Parang hindi na ito makatao ang ginawa nyo eh. Nakakasakit kayo ng damdamin. Kung ang pinaglalaban nyo, yung ginawa niya sa inyong dalaga, kung totoo man ito, pero hindi ko pa wala pa akong confirmation sa mga pinagsasabi nyo, sa mga binibintang nyo kay Kalingap Edu. Kung totoo ba ang sinasabi nyong manyak, yung dinala sa liblib na lugar, guys, hindi ako makamove on dito. May marami nang lumalabas na mga na ito ay sulsul lamang. Kung totoo man itong nag-comment sa isang reactor na yung pangalan ay si Bin. Kung totoo man yan na si Nanay Hansel yan. Ano na yun? Yung sinasabi niya. Di ba? Maraming nadadamay. Buong Kalingap. Nayanig ang buong Kalingap sa pinanggagawa nyo. Napakasakit ang ginawa nyo kay Kuya Bal. Lalong-lalo na kay Kuya Bal. Yung pinatulpo si Kuya Bal ng kanilang beneficiary. Ano bang pinaglalaban? Bakit humantong sa tulpuhan? Di ba? Pinatulpo nyo ang taong walang kasalanan sa inyo. Kung si Kalingap Edu ang may atraso sa inyo, kung may atraso man sa inyo, lalong-lalo na kay B, sana pinag-isipan mo ng ilang beses ang ginawa mo. Sana inisip mo man lang yung nagawa niyang tulong, kung paano ngayon na ikaw ay nasa sitwasyon mo na ngayon, paano umangat ang buhay niyo.
Grabe guys. Grabe ang ginawa niyong ano, kalapastangan. Grabe ang ginawa niyong kalapastangan sa Kalingap. Paldong-paldo ang mga reactors dito. Diba? Paldong-paldo talaga. Oh. Ngayon, marami nang nakikisawsaw outside Kalingap. O ngaya, kung gusto niyo ng katahimikan, dapat noon pa. O, ang inaasam yung katahimikan, walang katahimikan, na instead katahimikan ang gusto nyo, lalo nyong pinapalala. O, marami nang nakisawsaw, marami nang reactors na nakisawsaw outside Kalingap. So, mas nakakahiya. Wala kayong peace of mind dito. Kaya ito lang talagang masasabi ko. Sana pinag-isipan nyo ng ilang beses. Ang mga pagsisisila ay laging nasa huli. Diba? Yung mga taong nakapaligid sa inyo, sana damayan kayo hanggang dulo. Grabe guys. Sobrang lala. Lalong lumalala ngayon ang sitwasyon. Ito lang masasabi ko guys, ito lang ang opinion ko. Ito lang ang tanging nilalaman ng puso ko ang mga nangyayari ngayon. Sana makatahimikan na guys. Kasi sobrang lala na. Marami nang nadadamay sa mga pinanggagawa ng mga taong nakapaligid sa inyo. Sa lahat ng mga beneficiaries ng Kalingap, isipin nyo mabuti ang tulong na binibigay sa inyo. Sana isipin nating mabuti. Kaya hanggang dito na lang guys ang aking reaction, ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon